Good morning! Happy Sunday! Katatapos lang natin yung pag-aaral natin sa Colossians chapter 2. This week, I think we covered verse 20 to 23. Tignan natin, explore natin, look back, and then, yun ang gagawin natin. Before that, let's pray. Heavenly Father, we thank you for this time. Lord, Panginoon, your word, may it guide us, may it enlighten us, may it empower us and encourage us to do your will and your commands. In Jesus' name we pray. Amen. Ito yung verse natin, no, sa Colossians chapter 2, verses 20 hanggang 23. If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Alam nyo, most scholars believe na nung sinulat ni Paul tong letter sa Colossians, merong mga influencers or an influencer within the Colossian church na nagsasabing, hindi enough si Christ. Kailangan maggawa pa kayo ng mga ibang bagay. No? Ito yung mga tinatawag kong mga hyper-spiritualists. Okay? Tingin nila mas mataas sila kasi may ginagawa sila na hindi ginagawa ng ibang tao. Kung titignan natin yung verse 18, ito ang sabi niya, these people, okay, so verse 18, sabi niya dito, let no one disqualify you, insisting on asceticism, the worship of angels, and going on detail about visions, puffed up without reason by his sensuous mind, and not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with the growth that is from God. So basically, ang sinasabi ni Paul dito, yung tinuturo na ito mga influencers, yung mga false teachers na ito, take us away from God. Ano ba ito mga to? Asceticism. Ano ba yan? Self-denial. Ibig sabihin, living a life of deprivation. Naintindihan ko, we need to avoid sin. Yan. We need to be deprived of sin. Huwag tayong pumunta ron. Pero, to live in deprivation, I think kontra yan sa salita ng Diyos. Ito sabi ni Jesus Christ sa John 10:10. Yung demonyo, the thief, the devil comes to steal, kill, or destroy. Kaya ang sabi ni Jesus, I have come that my followers may have life and have it to the full, have it abundantly. Yan ang plano ng Panginoon sa kanyang mga anak, to live an abundant life with God. Amen. Ngayon, yung worship of angels. Alam nyo, minsan may mga tao, muntik na silang maaksidente. Naku, salamat! Hindi ako pinabayaan ng guardian angel ko. Hindi sinusuportahan ng scripture yung concept ng a personal guardian angel. Kasi nangyayari dyan ganito. Ngayon, binibigyan mo na ng puri yung guardian angel na nagbantay sa'yo. Hindi yung nagpadala ng anghel na protektahan ka. Kasi nga, ang protection galing sa Panginoon, hindi galing sa guardian angel. Okay? Ito ang sabi ng Psalm 121. The Lord watches over His people and He will keep them from harm. Okay? Ito pa isa, visions. Itong mga hyper-spiritualists, tingin nila nakakita sila ng mga vision. Sila lang daw kasi nga pinagpapala sila ng Panginoon. Hindi totoo yan. Okay? Ang katotohanan yan, sa Acts chapter 2, sinabi ni Paul that young men will see visions, old men will dream dreams, men and women will prophesy. Yan ang sabi ng Acts chapter 2. Pero para sa lahat ng Kristiyano yan. At sometimes, okay, ang ginagawa nila parang, mas high-tech kaming mga Kristiyano, mas mataas ang spiritualism namin, dahil nakakita kami ng mga visions. Hindi totoo yan. Gusto mong kausapin ng Panginoon? Mag-pray ka. Gusto mong makinig sa Panginoon? Eto, pakinggan mo siya sa kanyang salita. Ganyan lang kasimple yan. Lahat ng Kristiyano, sabi ng Panginoon, pag sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, He will pour out His Spirit in our hearts. Nasa atin na ang Spirito. Hindi natin kailangan ng iba pa. Amen. Hallelujah. Gusto nyo mag-prophesy? Basahin nyo yung salita ng Diyos. Ipamahagi ninyo yung salita ng Diyos. Yan ang proper prophecy. Okay? Okay. Now, pag-usapan natin yung isa, yung human tradition. Dito tayo magbababad ng konting oras dito. Kasi I believe, marami tayong ginagawa na tingin natin human tradition, tingin natin tama, pero hindi siya naka-align sa salita ng Diyos. Sabi ni Paul, do not submit to regulations.
okay, that are according to human tradition, especially sa mga self-made religion na tawag ni Paul with an appearance of wisdom. Kasi nga, appearance lang. Hindi talaga siya wise. Kasi nga, galing sa elemental spirits, sa tawag ni Paul. Ang elemental spirits ay galing sa deceiver, sa demonyo, na pinapalabas niyang tama, pero mali pala. So, let's look at some things today. Simula tayo sa food. Kasi nga, sa amin dito sa Pilipinas, malapit ng lunchtime. Okay. Ang sabi ng text natin, do not submit to regulations like do not taste. Ano ba yung human tradition? Kunwari ngayon, Lenten season, huwag kumain ng karne tuwing Friday. Mali yan. Okay? Sabi lang yan ng human tradition. Wala sa Biblia yan. As a matter of fact, naglalakad kami ng asawa ko kanina. Umaga. 7-Eleven, dito sa Pilipinas, meron ng Lenten season budget meal. Walang karne. Okay? O, diba? Okay, anong sabi ni Jesus Christ? Sa Mark 7:18-19. Jesus said to them, "Then you are without understanding. Do you not see that whatever goes into a person from the outside cannot defile him, since it enters not his heart, but his stomach, and is expelled? Thus Jesus declared all foods clean. And yet, ang daming tao, okay? Hindi daw pwedeng kumain ng ganito, bawal daw kumain. Alam nyo, pag may religious organization, sabi sa inyo, bawal kumain ng ganito, bawal, ganito, kulto yan, tumakbo kayo. Okay, away from them. Okay. Nung bata ako, diba, meron pang mga human traditions, no? Ako, I'll just draw from my own personal experience. Nung bata ako, mahilig ako sa crossword, sa dyaryo, no? Ang katabi ng crossword, yung, alam nito, yung mga kaka-age ko, horoscope. At dati kong binabasa yan. Not seriously. Hindi ko, humorous sa akin, nakakatawa nga ako minsan. Pero alam nyo, it starts to creep into your subconscious. Maya-maya, sis mo, nangyari to, no? Ito sabi ng horoscope, Mamaya, naniniwala ka na sa horoscope. O yung mga basa-basa ng mga palm reading or tarot cards or nakikinig sa mga, ano bang tawag dito? Mediums and spiritists. Ano sabi ng Leviticus 19:31? Do not turn to mediums or seek out spiritists, for you will be defiled by them. I am the Lord your God. Ito yung includes yung mga nakikipag-usap daw sa mga patay na tao, ganyan. Ito yung mga necromancers. Sa Luke 20:16, merong consequence. Ito sabi niya, if a person turns to mediums and necromancers, whom after them, and whoring after them, yan yung warning. Ito yung consequence. I will set my face against that person and will cut him off from his people. Ibig sabihin, pag kumonsulta ka sa mga spiritists, kaaway ka na ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Okay? Kaya, wala tayong dapat, we need nothing to do with horoscopes, stars, mediums, people who speak to dead people. Magiging enemy tayo ng Panginoon. Ito pa mga example. Okay, pagdudugtugtugtuin ko na to, yung mga idols, altars, and pagan rituals. Okay, alam niyo nung lumalaki ako, meron kaming altar sa bahay, no? May mga statwa yan, Santo Niño, Santo Papa, lahat ng santo. Okay, tapos sa mga tiyuhin ko, nung araw, bago lumabas ng bahay, magkukuros muna yan. Titingin sa taas, kukuros. Man, parang sa tingin nyo, hindi naman masama yun, di ba? Ito ang problema. Ito sabi ng Exodus chapter 20, do not make idols. Dapat walang idols in the first place, no? Kaya parang ito nga sabi ni Paul, they have an appearance of correctness. They seem to be correct. Seem lang, kunwari lang. Pero mali, kasi nga bawal yung idol eh. Okay? So kung meron kayong altar sa bahay, bawal yan. By the way, alam niyo ba kung anong altar? Ano ba definition ng altar? Altar is a place of sacrifice. Okay, nung bata ako, pag kumakain kami, may birthday, ganyan, naglalagay pa nga kami ng mga kandila at saka mga pagkain dun sa altar para sa mga namatay. Bawal lahat yan. Ayaw ng Diyos lahat yan. Kasi nga, the altar is where the Old Testament people slaughtered yung animals as a form of sacrifice para mahugasan ang kanilang mga kasalanan. Pero nung nangyari, nung dumating si Kristo, the Lamb of God who takes away the sins of the world, nung namatay si Kristo once for all dun sa sacrifice na yan, wala nang kailangan ng altar. Kasi tapos na yung sacrifice. So kung may altar ka sa bahay, ang sinasabi mo, hindi sapat yung ginawa ni Kristo sa krus. Tanggalin ninyo lahat ng altar dyan. Okay? Kasi scary yan. Lumaki ako in such a pagan upbringing. Alam nyo, naalala ko,
pag gagawa sila ng bagong construction, kahit bahay or fence or garahe, kumukuha ang mga relatives ko ng manok, pinuputol yung ulo, tapos ini-sprinkle yung blood dun sa ground. Okay, bawal sa Diyos yan. So, kanino sila nag-o-offer? Eh di sa demonyo. Di ba? Simple lang yan. Okay? Ito yung mga superstitious beliefs growing up. Huwag magwawalis sa gabi, baka mawala ang swerte. Di ba? Huwag maglilinis ng gabi. Huwag magpuputol ng kuko on certain days of the week. Huwag kayong kumain ng karne tuwing Friday. Dapat, alam nyo, Ilocano ako, no? So pag naglalakad kami sa gabi, dapat sabi mo, kayo. Kasi baka may matapakang mga spirit na hindi mo makita. Or, pag nagtatapon ng tubig sa gabi, dapat magkayo. Baka tamaan ninyo yung mga spirits. You know? Lahat yan, mali. Pero alam nyo, lagi sinasabi sa akin nung bata ako, wala namang mawawala pag ginawa mo yan. Di ba? Narinig din ninyo yan? Walang mawawala pag ginawa mo yan. Alam nyo yung katotohanan? May mawawala. Ang mawawala yung glory ng Panginoon. Dahil imbes na sa Diyos tayo nananalig tayo dito sa mga sabi-sabing mga mali. Yan ang problema. Ito pa isa. Very heavy to. Purgatorio. Nung bata ako, we used to pray for dead people. Meron kaming prayers for the dead, masses for the dead. Holy water, ni-sprinkle sa mga patay, sa mga novena, rosaryo, para daw tulungan yung taong umangat. Kasi nga, according to the definition of purgatory, it is a place where a person goes after death to be cleansed of sins not fully paid for in his life. Kalokohan ito, itong doctrine of purgatory. From the elemental spirits ito, from the devil himself, because it contradicts God and His Word. Kasi nga, there is no such thing as partial payment. Nung namatay si Jesus Christ sa cross, sabi niya, tetelestai, it is fully paid. Fully paid na ang kasalanan. Walang kalakalahati, installment basis. Wala yan sa Biblia. Either you are forgiven by the blood of Christ, or you are not. Okay? Wala itong purgatory. Sabi ng Hebrews 9:27, just as people are destined to die once and after that to face judgment. Okay? Ito sabi sa Romans 5:8, God loves us so much that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 6:10, the death of Jesus, He died for sin once, for all. Yan ang katotohanan. Ang masakit dito, talagang masakit. Maraming tao nalilinlang. Akala nila, yung mga namatay nila may pag-asa pa. Nako, eto na sila, nag-o-offer ng mga misa, nag-o-offer ng kung ano-ano para daw tulungan umangat yung tao. At yung tao naman, okay, nagpapabaya sa kanyang spiritual life. Dahil sabi niya, di ba, pagpe-pray ako ng mga maraming magpe-pray sa akin dahil mayaman ako, magbabayad sila sa simbahan. Hindi totoo yan. Napakalupit ng purgatorio na yan dahil maraming nalilinlang. Marami pa tayong examples pero hanggang doon muna tayo kasi gutom na tayong lahat. If you consult with the mediums and spiritists, no, mali yan. Mga human tradition yan, no? But if you have surrendered your life to Christ, meron kang isang responsibility, kapatid. Ipamahagi itong kamalian na nangyayari. Itong disobedience na nangyayari. And if today you learned something, ipamahagi mo rin. Alam ko, mangyayari sa'yo. Pagtatawanan ka, titingin ka, parang tanga. Wala namang mawawala sa iyo. Pero meron, di ba? Ang mawawala sa atin ay yung ating pananampalataya ng proper worship of God. At sana itong mga nakikinig yan, makita ninyo yung mga kamalian din ninyo. Mga kamalian natin na ginagawa. Let's search ourselves. Tingnan natin yung mga maling ginagawa natin na sa tingin natin human tradition lang na dati na natin ginagawa. Baguhin natin alang-alang sa ating relasyon sa ating Panginoong Kristo. Amen? Hallelujah. Heavenly Father, nagpapasalamat kami sa binigyan ninyong pagkakataon na pag-aralan namin yung salita. May it encourage us, empower us, enlighten us, Lord, to bring your word even to the lost. In Jesus' name we pray. Amen. God bless. Have a great week.